public service and the administration of justice remain its goal. Lawyering does not give you entitlement. It is not a license to feel superior and be condescending. Give your attention for the court now in session. Respondents, GR number 275405, Bayan Luna, Chairperson. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Lagot na si VP Sara Duterte dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema at ang Senado hinggil sa kanyang impeachment complaints. Tumanggi magbigay ng komento ang Senado tungkol sa petisyong isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang impeachment case na inihain laban sa kanya. Respondent Senate, which has the sole power to try and decide all cases of impeachment under the Constitution, cannot therefore possibly make a comment on the petition and thus ask the Honorable Court that it be excused from submitting the comment na kasaad sa pleading ng Senado sa Supreme Court. Ito ay may kaugnayan sa petition for certiorari and prohibition na inihain ng kampo ni Duterte sa Supreme Court upang ideklara ang ika-4 na impeachment complaint na inihain sa Senado ng Kamara na unconstitutional. Hiniling din ni VP Sara sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng temporary restraining order upang ipatigil ang proseso ng impeachment, subalit base sa manifestation ad cautelam na isinumite ng Senado sa Korte Suprema sa pamamagitan ng legal counsel nito si Maria Valentina Cruz nitong Huwebes, March 6, sinabi ng Senado na malinaw na nakasaad sa Constitution na may kapangyarihan ang mataas na kapulungan na mag-convene bilang isang impeachment court upang litisin at desisyonan ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga impeachable officials kabilang na si VP Sara. Respondent Senate further request that this manifestation be admitted, required be considered as compliance with the en banc resolution dated February 25, 2025 nakasaad sa manifesto ng Senado sa Supreme Court. Ang manifesto ad cautelam ay isang deklarasyon ng ginagawa out of caution bilang tugon sa isang petisyon na inihain sa korte. Ayon kay Cruz, ipinarating na rin nila ang mga kopya ng Senate manifestation sa Fortune, Narvasa and Salazar office na tumatayong legal counsel ni VP Sara. Kamara de Representantes sa pamamagitan ng House Speaker Martin Romualdez, House Secretary General Reginald Velasco at the Office of the Solicitor General. Didistinguish ko. Yung rules, Senate sitting as a plenary, as a Senate, ang magde-decide niyan. Yung calendar, impeachment court, ang magpapasa niyan. So, yung panibagong sombrero na magpapasa nun. Si Sen Coco po ay help lang, not lead. Yes. He's the minority leader and a part of the committee rules. Sabi ni Senator Vincent Limadjo, gagawa ng subcommittee para gumawa ng rules. Kailangan pa ba na lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa sa calendar na bigay na sa lahat ng senator. So far, sir, may nagpahayag na ba na gustong mas paagahan at hindi July 30? O so far, okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot, pero maikli pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. The calendar will not be approved by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court, although it's the same composition. So when you convene on June 3? Yes. Usapan niyo ba ni Sen Coco yung opinion niya about Article 6 and Article 11, yung distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Hindi namin napag-usapan. Bakit? Anong sabi niya tungkol doon? Kasi ang binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since hindi nyo kailangan in session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body but as impeachment body. Hindi namin napag-usapan yun. Pero may problema kayo. Hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng Secretary General ng Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadaang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tiningnan namin yung rules ng Amerika kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa nun ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa nun.
sa plenaryo sa Senado, sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito. Dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry Kuya. So sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay from House? Yun ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng legal team upang sa gayon ay magawa ng formal ito. Dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yun ang kanilang practice. SP, but do you agree that your role, your hat as Senator Judges, hindi siya kasama ng legislative function niyo? Maliwanag yun, pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado. Hindi pa tayo nagsisimula ng in-session ng Senado. Yun ang inaalala ko kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, ng mga gustong mapabilis, mas lalo pang tumagal ito. Pero SP, as correctly pointed out by Sen Coco, whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga. Pero hindi sa dahilan yan. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami. Kayo naman, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sen Coco that... Hindi nga namin napag-usapan yan eh. No, I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with the other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or, kahit i-raise nila, okay lang, pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin, pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Yung sinasabi ni Madjo na magpo-constitute ng subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi pa nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yun, tapos pagdating ng session, i-consolidate at ang magpe-present niyan ay Committee on Rules. So, hindi nakakabagal na nangangampanya yung head ng rules? I don't think so because things are moving as we speak. Nakausap niyo Silang dalawa kaya yung pag-usapan nyo. Si minority at majority na lang. Ibig na dinadamay nyo pa ako dyan. Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang? Sir, nung kausap niyo po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta, nung nakita kami nakita sa Marikina. Nangangampanya siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. What about this? What about this?
Ano? Mga sa gilid-gilid lang. Ano yung mga sa na yun? Ano? Ano po yung mga sa gilid? Wala. Ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. Hindi naman pang quote eh. Sir, hindi sir soundbite lang kasi sir, di ba parang ilang beses Nagkausap na kami. siya Basically, ang nag-request? sinabi lamang niya, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay opinion ko yung binigay ko at tila suportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon. Wala namang kailangan suportahan o hindi suportahan dahil proposal yon. At lahat to isa sa pinal kapag nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. Yung letter po kay VP Sara and kay House Speaker, na-receive na po ba nila? And may Malamang. initial na sagot, may sagot po bang kailangan doon? Or Walang just- kailangan sagot. Hindi rin nila kailangan i-acknowledge dahil if ever it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon. So hindi naman kailangan patunayan pa natanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mademanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan naming iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Binabanggit po si Sen Coco, it's now up to the people. Favorite mo talaga yun. To pressure the senators. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, or maghintay pa na next month. Sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless sabihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na. Well, baka magkaroon sila ng pag may extension kasi habang tumatagal, baka lalong may chances na na-explain nga ni Congressman Joel Chua na baka may chance na may mga ebidensya mapakailaman, may mga witnesses na posibleng maharas o ma-intimidate. Pero hindi naman ako pwedeng sumagot ng specifics kasi nga hindi naman ako prosecutor. Pero yan po kasi mga reality na nangyayari in any na kaso naman po kahit anong case. So it does. May epekto. Indirectly. It's difficult to say it will favor the Vice President. Actually, it could work both ways. Meron nga tayong kasabihan, justice delayed is justice denied. The impeachment case is actually the perfect venue for her to defend her side, to bring out also evidence, kasi it's a two-way setup, It's a two-way setup. The prosecution will present its evidence, and the defense will also present its evidence. So the sooner we talk about it, mas makiklear ang air. It could work against her or in favor of her. Nasa Senado na yan, sa mga senator judges na maghuhusga. Ano po? It was mentioned last week na parang may plan to discuss kung susulat ang House, Senate regarding these concerns po. May progress na po ba doon? Sorry, paulit. It was mentioned last Friday, sir, 'di ba, na merong plan to discuss it, yung mga ganitong itong mga ganitong concerns ay i-raise before the Senate. May progress na po ba doon kung susulat po? Hindi siguro yung mga prosecutors ang pwede natin na tanungin para hindi ako updated sa yung mga ibang details eh. Medyo hindi po tayo kasama. So baka mas okay na may mga makasagot na mas Okay, sir. Sir, yung na-mention nyo na lang kanina na parang social media registration, can you give details po sa... Hindi lang pala ako ang minararamdaman na something in that line, that's related to politics and being strategic about it and not wanting
this issue to become an electoral issue that could actually tip the balance against my political interests. But I also agree with Kong Paula that it is a leadership call. More than just the individual senators, I think it should be the Senate leadership who should set the line of direction, diba, where they're headed. And as I said, I think the only acceptable direction is the direction of the Constitution, which is very clear about when and how this impeachment complaint should be processed. So kayo po, Congresswoman Roma, naniniwala na may paglabag si Senate President Cheese Escudero sa konstitusyon dahil, yun nga po, sa usapin ng forthwith shall proceed after po ma-endorse yung articles of impeachment sa Senado? At this point, it would be difficult to say kung meron talagang intentional or, I don't know, violation. Parang harsh naman kaagad to come at that judgment, you know. Our dear friend, Senator Cheese Escudero, is a brilliant lawyer, and he does his own studying. We may differ in our opinions, but still, yun na nga, umaasa pa rin kami from the House of Representatives for maybe a different interpretation. Anyway, they came up with a special order, nakasaad na nga yung calendar nila. Sa aming panlasa, sana nga, mas maaga, no? Pero katulad nga ng sinabi ko, baka may mga practical considerations that come into place. Ako lang naman to, baka personal opinion, yung aking intuition. But I'm not saying it's true. I can't read people's minds, basically. So, mawala ng lahat, wag lang ang pakiramdam. Pero nandiyan pa rin ang pag-asa. Mawala rin lahat, wag lang ang pag-asa na pakikinggan nila ang aming suggestion. Sige, thank you po. Mag-shift lang po ako sa another topic kasi po si TML Ortega, meron po kayong nirelease na statement this morning saying Palawan is at risk if China-funded candidates will win the elections. Can you elaborate and what made you say so po? Nakita po natin na ang dami na namang kumakalat na nagsasalita na sinasabi na naman nila, they're claiming na pagmamayari na naman nila yung Palawan. Naku, isa na yan sa pinakamalaking fake news sa araw na to. So, nakakalungkot. That's why, sabi ko nga po dun sa stand natin na hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto natin na senador. Kailangan yung malasakit saka yung dedikasyon nila para sa bansa. Napakaklaro naman po yan. Kaya yung mga medyo tikom dyan, alam na this. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa ba sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. Oh. So, ganun lang po kasimple yung stand ko doon. I mean, I have been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi, yun ang dapat number 1 na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi sobrang galing, kahit na hindi sobrang sipag, kahit na hindi wala pang plataforma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number 1 na criteria na hindi ka maka-Pilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Yun ang number 1 na criteria para sa mga senador. Can you name, sir? Sino itong mga senatoriables at saka party list na China-funded? Hindi sila sikat eh. Hindi ko sila kilala. Oo. Yung mga medyo pro-China na maingay, hindi naman ganun. Yung mga number 40, number 50, hindi ko na pinapansin. Ha? Sa kabila. Sus naman. Kayo talaga. Hindi, pero ano kasi, hindi naman parang dinidisguise kasi nila, puro sila bato ng issues. Sabi ko nga, 'di ba? Plataforma bago paninira. Yung mga malalakas maninira sa administrasyon, nako. Yun na yung mga yung mga nasa baba, yung mga hindi masyado sikat. Yun na yung mga pinopondohan nila. Pero ang problema baka yung binibigay na suporta o tulong, hindi na rin nila ginagamit sa kampanya. O, 'di ba?
Kaya matalino naman ang taong bayan, nakikita ng tao yan. Nakikita nila yung mga pro-Pilipinas na kandidato. Saka mukhang hindi naman sila mananalo, kaya okay lang. Kaya mo na. Yun nga lang, nakakasira lang ng good vibes. Ang gusto kong sabihin, isang basic requirement na establish sa ating election laws and of course the Constitution. Ang first requirement ay dapat Filipino citizen. Hindi pwedeng dual citizen, kailangan Filipino citizen. Pero ang pagiging Pilipino ay dinadala sa puso. And really, how can you even imagine a senator na ang loyalty niya wala sa ating bansa? So, ekis na sila. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, o maghintay pa na sinabi ko na yan. Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless abihan kami ng Korte Suprema sa mandamus petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas mag-ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porket takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yun. Kung ano ang tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas. Sino man ang tutol dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat dating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung forthwith ay agad, susundin niyo, sir? Depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabihin ng SC na Bukas. magsimula na kayo agad, bukas. Susunod kayo. Paano? Paano nila sasabihin? Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon. Dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang I years, thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DNR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the by mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito.
So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Eh, lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Kaya nga, ang daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with... of course, parang lalong magdadami yung clamor na magtarap o magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko. Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang before yung advice dun sa mga involved sa trial. Aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay mahanda tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Off the table sa parte nino. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung... Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacan niya? Wala namang rason para tumanggi ang Senado. May umakyat na nga eh. Pero hindi sa dahilan yan. Hindi na nga ako sang-ayon sa dahilan eh. Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat na kami. Kayo naman, di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng 1, 2 o 3. Titiyakin namin na anumang gagawin namin ay sang-ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told Sencoco that... Hindi nga namin napag-usapan yan eh. No, I mean, the assumption that you have the backing of the majority. Sabi niyo daw sa kanya, tama yung assumption niya. Wala namang rason para isiping hindi. Dahil sa parte ng mayoriya, wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong consultation with other senators about the timeline. Ito yung konsultasyon. This is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So, kumbaga mag-iintay lang kayo, SP, kung meron mang senators na magre-raise ng concerns about the proposed timeline. Or, kahit i-raise nila, okay lang. Pagbobotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, hindi naman namin pwedeng i-carry yan. Kailangan pa rin formal na aprubahan yan pag nag-resume kami. Hindi sinasabi ni Madjo na magkukonstitute ng subcommittee, hindi pwede mag-start without hindi pa nag-resume yung... Pwede naman. Wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon.
Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. SP, yung pag-lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikitang problema since busy siya sa pangampanya? Ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person